Isang araw pagkatapos tumama ang isang napakalakas na 7.5 magnitude earthquake sa Mindanao, nagpaabot agad ng kanilang tulong ang China. Ayon ito sa kanilang government control na media na Global Times. Sinabi ng nasabing payagan na ang Mindanao ay isa sa kanilang preferred at priority area sa Timog Silangang Asya at kinukonsidera pa ng Beijing ang Davao bilang kanilang sister city. Hindi pa ito kinumpirma ng Malacanang hanggang sa mga oras na ito sa mga naging pahayag ng China tungkol sa kanilang tulong na inilaan sa Mindanao, partikular na sa probinsya ng Davao. At kung maalala, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na hindi pa sila tumatanggap ng tulong mula sa international community mula nang lumindol sa probinsya ng Cebu nito lamang araw ng linggo at hindi posibleng wala umanong katotohanan ang may nilalabas na pahayag ng China tungkol sa kanilang tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Davao Oriental. Nangyari ang nasabing paggalaw ng lupa nitong umaga ng Biyernes sa oras na 9:45 AM na may lakas na 7.4 magnitude kung saan nag-udyok sa pagpapalabas ng babala sa tsunami para sa mga apektadong lugar sa baybayin, partikular na sa mga pangpang ng Davao. Sinabi ng PBOX na ang epicenter ng lindol ay nasa humigit kumulang 44 kilometers hilagang silangan ng bayan ng Malay sa Davao Oriental. Naganap ang lindol sa mababaw na lalim na 10 kilometro sa ilalim ng seabed. Una nang iniulat ng ahensya ang lindol bilang magnitude 7.6, ngunit kalaunan ay binago ito sa isang kasunod na buletin upang maging 7.5 bago ito muling binago sa 7.4 intensity. Malakas na naramdaman ang lindol sa iba't ibang probinsya na may intensity 5 na pagyanig sa Davao City at intensity 4 sa Bislig City, Surigao del Sur. Naitala ng instrumental reading ang intensity 5 tremors sa ilang lugar kabilang ang Hinunungan sa Southern Leyte, Gingoog City sa Misamis Oriental, Nabunturan sa Davao de Oro, Davao City, Santa Maria sa Davao Occidental, Kidapawan City sa Cotabato at maraming munisipalidad sa Sarangani at South Cotabato provinces. Naintala ang intensity 4 na pagyanig sa mas malawak na lugar na sumasaklaw sa Cebu City, bahagi ng Eastern Samar at Leyte, Southern Leyte, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Davao del Sur, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, General Santos City, Sultan Kudarat, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Isang tsunami warning na rin ang inilabas ng PBOX sa mga coastal community hinggil sa mga potential na tsunami waves. Nagbabala ang PBOX sa mga mapanirang tsunami wave na may mataas na ribabanta sa buhay. Batay sa mga database na malokal na senaryo ng tsunami, ang mga apektadong lugar ay inaasang makakaranas ng taas ng alon na higit sa 1 metro at sa itaas ng normal na pagtaas ng tubig na may potential na mas mataas na alon sa mga nakapaloob na look at strait. Ang mga unang tsunami wave ay tinatayang darating sa pagitan ng 9:45 AM at 11:43 AM at mga alon na ito ay maaaring magpatuloy ng ilang oras. Ang mga may-ari ng bangka sa mga daungan, sa estero o mababaw na tubig sa baybayan ng mga lalawigang ito ay dapat na siguruhin ang kanilang masasakyan dagat at agad na lumayo sa mga waterfront. Ang mga bangka na nasa dagat ay pinapayuhan na manatili sa malayo sa mga pampang sa malalim na tubig hanggang sa karagdagang abiso. As of today, October 10, nakapagpadala na ang mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Air Force at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 4 na toneladang mga relief goods gamit ang mga C-130 plane ng Philippine Air Force. Ginawa ang mga operasyon sa paglilipad ng mga relief goods ng magdamagan gamit ang mga eroplano ng Philippine Air Force. Sa araw na ito, may 6 na batch pang mga relief goods na magmumula sa warehouse ng DSWD sa Maine sa Maynila ang nakatakdang ililipad ng C-130 plane sa Davao Oriental. Magtatagal ang operasyon sa paglilipat ng mga stocks mula Maynila hanggang Mindanao sa loob ng 3 linggo ayon sa DSWD. Ang Philippine Navy naman ay didispatch na ang dalawa sa kanilang mga lead ship na BRP Tarlac at BRP Waray LC-288 ngayong gabi pagkatapos kagad ito ng mga tuni-tuniladang mga relief goods mula sa DSWD Maine sa Maynila. Papunta naman ng Mindanao para sa mga karagdagang mga supply sa mga napektuhan ng nasabing lindol.